Back again sa ating sharing for bread of God in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, napapasalamat ako sa iyo sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa akin, sa pagbigay mo sa akin ng pag-uunawa sa mga nakasulat sa Bible, sa aking pananaliksik at aking nauunawaan. At salamat, Panginoon, sa pagbigay mo sa akin ng lakas ng loob upang ibahagi ito sa aking mga video upang malaganap sa kahit saan na mga tao ang makarinig sa aking mga sinasabi at ang aking totoong karanasan mula sa iyong gahong, Panginoong Hesus. Amen. Brothers and sisters, so ipagpatuloy natin yung Ezekiel, yung sulat ni Ezekiel. Nandito tayo ngayon sa chapter 3 pa rin, pero nasa verse 16 na tayo, ang pagbantay ng Israel. Pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, ito ay ang sabi ni Ezekiel, or ito ay ayon sa aklat ni Ezekiel, tao. Ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, anuman ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala. Maaaring ito'y hahatol na kamatayan para sa masama kapag hindi mo sila pinagsabihan, lumayo sa kasalanan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Alam niyo ba, brothers and sisters, na ito yung isa sa reflection sa buhay ko, na dahil ako ay nakilala ko ang mahal na Diyos at naniniwala ako sa mahal na Diyos, sa dami ng trials ng buhay ko, hindi ako bumibitaw sa mahal na Diyos. Isa lang ang hinihingi ko, na sana magkaroon ng kaliwanagan ang ating mga kapatid na napalayo sa mahal na Diyos, na sisikapin natin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yes, brothers and sisters, ako, sinisikap ko, pati mga anak ko, sinishare ko sa kanila, binabahagi ko sa kanila ang dapat gagawin, na ganyan ang gagawin nila, dahil pagkasama mo ang Diyos sa araw-araw na lahat, hindi ka mahihirapan. Yes, tao lamang ako, ang tentasyon nandyan, ang kahinaan, ang tinatawag nga natatakot, hindi nawawala ho yun, ngunit kailangan mo lumaban. Lumaban ka, kailangan mo magtagumpay at magkaroon ka ng kaliwanagan upang ibahagi sa kapwa mo ang mga nakasaad sa Biblia, ang mga nakasulat sa Biblia, na yun ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos, mga pahiwatig, mga kanyang mga habilin para sa atin upang tayo'y makaprepara ng ating buhay, upang makapreparahan natin. Alam niyo ba, brothers and sisters, na napakahirap ng buhay dito sa mundo bilang tao? Binigyan tayo ng mahal na Diyos ng pagkakataon bilang tao at nabuhay tayo dito. Ito ay isang blessing ng buhay natin. May kaalaman, namatay si Jesus Christ, iniwan sa atin ang Holy Spirit ng mahal na Diyos. Pero mas pinaka-importante sa lahat, brothers and sisters, ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na kung saan ipinangako ng mahal na Diyos. Iyon ang buhay na langit nun. Yung buhay sa pagdating niya, sa pag-judge niya sa atin, magkaroon tayo ng pangalawang buhay. So sisikapin natin na magkaroon tayo ng pangalawang buhay at hindi tayo magkaroon ng pangalawang kamatayan. Kaya nga, brothers and sisters, dito sa aklat ni Ezekiel, sinasabi niya na ipamahagi ang kanyang mga salita or ang sinasabi niya sa mga katauhan. Pag makikinig, ang hindi makikinig, hindi makikinig. Gagaya ko, binabahagi ko ito. Kung makikinig kayo at maliligtas kayo, purihin tayo ng mahal na Diyos. Kung nakikinig kayo, sinabi ko ito, at hindi kayo nagbago, mamamatay, ngunit wala na akong pananagutan sa inyong pagkamatay, dahil ako ay nagsabi na ng aking saloobin at aking totoong eksperyensya at kaunawaan ukol dito sa Biblia. So, ipagpatuloy natin na sa verse 12 tayo.
Ako'y itinaas na espiritu at narinig ko ang ugong ng isang malakas na tinig na nagsasabi, "Purihin ang Panginoon sa kalangitan," at narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng mga nilalang na buhay at ugong ng kanilang mga gulong na parang ugong ng malakas na lindol. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh at nag-aalab ang galit ko habang ako'y inilipad ng espiritu. At dumating ako sa Tel Abib, sa baybay ng Ilog Kabir, sa lugar ng mga tinapon. 7 araw akong natigilan at hindi nakapagsalita. Yes, alam niyo ba, brothers and sisters, na ang espiritu ng mahal na Diyos pag sumanib sa atin is napakalaking mirakulo sa buhay natin. At ang Espiritu Santo ng mahal na Diyos ay nasa puso natin. Kung ating kausapin ng mahal na Diyos, nandyan lang siya sa puso natin. Nakikita ng mahal na Diyos ang ating kailangan. Nakikita ng mahal na Diyos ang ating iniisip. Nababasa niya. Alam niya. Kaya, alam niyo ba na ang Diyos na sa puso natin? Nandito ang templo ng Diyos sa sarili natin. Ang Diyos sa tabi natin. Ang Diyos mismo na sa puso natin, brothers and sisters. Hindi ho mahirap hanapin ang Diyos kasi ang Diyos na sa atin. Ang kailangan lang natin unawain ang Holy Spirit na iniwan ni Jesus Christ sa puso natin upang ikabubuhay natin at tayo ay magtitiwala sa Kanya. Upang ibigay natin ang buong buo sa Kanya. Alam niyo ba, brothers and sisters, na pag i-priority mo ang mahal na Diyos sa buhay mo, hindi tayo mahihirapan. Hindi mahirap mamumuhay sa mundo. Yes. Ako, sa sariling buhay ko, ang trial sa buhay ko, ang pangyayari sa buhay ko, step by step ito dahil ito ang katuparan ng aking pinangarap noon na gusto ko makasama ang mahal na Diyos sa mga ganitong bagay sa pag-share. So, hindi ko makakamtan yun pag nanatili ako nagtrabaho. Pag nagtrabaho man ako, iba Iba yung estilo ng paligid. Ngunit isinuko ko ang lahat sa mahal na Diyos. Ito ngayon, may panahon ako para sa Kanya. At may panahon ako para sa sarili ko na ibinibigyan niya ng mga tao na makatulong sa akin. Ultimo lamang ako. Ngunit mahal ako ng Diyos. Yun ang aking ipinagmalaki sa sarili ko. Ako'y ultimong tao. Mahina ang katawan. Ngunit, mahal ako ng Diyos. Amen? Amen. Brothers and sisters, pangarapin natin ang buhay na walang hanggan. Amen.